Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network. At kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Narito na ang headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Miyerkules, A1 sa buwan ng Oktubre 2025. Pasada Balita. Ilang bahagi ng Cebu niyanig ng malakas na lindol, buong Bulkang Taal sa Batangas muli namang nag-alboroto. Pasada Balita. Dating House Speaker Romualdez at dating ako Bicol Party List Saldico inimbita na sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Pasada Balita. 10 pang luxury vehicles ng pamilya Diskaya isinuko na rin sa Bureau of Customs. Pasada Balita. Ikatlong sigwada ng freeze order ng AMLAC sa mga sangkot sa maanomaliang flood control projects aprobado na ng Court of Appeal. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, pambansang utang bahagyang bumaba noong Agosto. Pasada Balita. Balita naman sa ibayong dagat. Ilang bahagi ng Caribbean at US East Coast hinagupit ng dalawang hurricane. Pasada Sa Balita. balitang pampalakasan, dating Golf World #1 Dustin Johnson dadalo sa International Series Philippines ngayong Oktubre. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, masamang epekto ng madalas na pagkain ng instant noodles. Noodles, ating alamin. Pasada Balita. At sa balitang showbiz, action star Jeric Raval umaming nadulas lamang sa ibinyag na mga anak nina AJ Raval at Aljur Abrenica. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Kami po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. At Drew Nasino. Pasada Balita. At ngayon, masudahan na natin ang detalye ng mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Niyanig ng magnitude 6.9 na lindol ang probinsya ng Cebu alas 9:59 kagabi. Ayon kay PVOX Director Terasito Bacolcol, natukoy ang epicenter ng lindol sa layong 19 na kilometro sa Bogo City, Cebu. Naramdaman din ang pagyanig sa ilang karatig na lalawigan, kabilang ng ilang bahagi ng Leyte, Negros Occidental, Bohol, Albay at Zamboanga del Norte. Kunay nito nakapagtala naman ng PVOX ng mahigit 340 aftershocks at inaasahan pang madaragdagan ang mga ito sa mga susunod na araw. Samantala, naglabas ang PVOX ng tsunami advisory para sa minor sea level disturbances sa ilang coastal area, ngunit binawi rin kalaunan matapos walang maitalang kakaibang pagbabago sa level ng dagat. So as of 3 a.m. Kanina, nakapagtala lang po tayo ng 347 aftershocks and ang pinakamataas is magnitude 4.8. So yung aftershocks natin nag-range from
1.4 to 4.8. Yes, normally aftershocks would last for several days to several weeks, but eventually dwindle naman yung number niya. But again, we would still expect aftershocks within the next few days and even the next few weeks. Naman po ang tinig ni PBOX Director Teresito Bacolcol sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Suspendido naman ang klase sa latang antas sa mga paaralan sa ilang lugar sa Visayas ngayong araw matapos ang magnitude 6.9 na lindol sa hilagang bahagi ng Cebu. Kabilang sa mga nagpatupad ng class suspension ang Cebu City, all levels, Lapu-Lapu City, Mandaue City, Naga City, Danau City, Toledo City, Bogo City, mga bayan ng Balamban, Consolacion, Compostela, Madridejos, Malabuyok, all levels po ito. Yung sa Madridejos, pati yung trabaho sa City Hall o sa munisipyo ay suspendido. Pinamungahan, sa bayan po ng Pinamungahan, all levels din. San Fernando Elementary to Junior High School, public only. Santa Fe, all levels, public and private, maging sa Santander at Sibonga, all levels. Gayun din sa Iloilo City, all levels, public and private po ang suspendido. Habang sa Bohol, sa Tagbilaran, Calape, Hagna, all levels, public and private. Yung sa Hagna, kabilang po ang trabaho sa gobyerno suspendido. Maging doon sa Negros Occidental, all levels, public and private sa may Escalante City, Sagay City, Victoria City, habang suspendido naman ang klase rin sa Catbalogan City, Samar, all levels, public and private. Manatili pong nakasubaybay at nakatutok sa DWIC 882 Aliw Channel 23 at sa lahat po ng DWIC News digital platforms para po sa pinakauling balita hinggil nga sa epekto ng lindol sa Visayas. Pasada Balita. Nasa 20 ang binabanggit at napaulat na namatay sa ilang lugar sa Cebu matapos yanigin ng magnitude 6.9 na lindol. Ayon sa Cebu PDRRMO, 5 ang iniulat na patay sa bayan ng San Remigio. Kabilang na ang isang bata sa barangay Look matapos mabagsakan ng pader habang natutulog. Inaalam pa rin naman ng mga otoridad ang bilang ng mga nasaktan matapos mabalitaan na mayroon ding mga nasaktan sa isinasagawang laro sa isang basketball court sa naturang bayan. Dahil dito pinag-iisipan na ng lokal na pamahalaan ng San Remigio na magdeklara ng city o ng state of calamity upang agad na maumpisahan ang response at relief efforts. Samantala, 13 naman ang sinasabi ring patay sa Bogo City na isa sa mga bayan na pinakamalapit sa mismong epicentro ng malakas na lindol. Pasada Balita. Matapos naman ang lindol sa Visayas, muling nagparamdam ang Bulkang Taal sa Batangas. Dakong alas 2 ng madaling araw nang maitala ng PHIVOLCS ang Priato Magmatic Eruption sa naturang bulkan. Ayon sa ENSA, nagdulot ito ng 2,500 meters na taas ng eruption plume sa direksyong Pahilagang Kanluran. Dakong alas 2:15 naman ng umaga kanina nang matapos ang pag-aalboroto ng Taal. Nananatiling nakataas ang Alert Level 1 sa naturang bulkan. Pasada Balita. Balitaan niyo naman ang iba pang headlines. Kinumpirma mismo ni Senate President Pro Tempore at Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Ping Lacson na iimbitahan na sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ganitong paraan, ayon kay Senator Lacson, mabubura ang mga maling pananaw na nagsasabing may kinikilingan, kinakampihan at pinoprotektahan ang kanilang investigasyon. Ipapadala ang investigasyon kay dating House Speaker, kay bagong House Speaker Faustino Boji D. III bilang pagpapahalaga sa matagal ng interparliamentary courtesy sa pagitan ng Senado at Kamara. Ipadadala naman ang imbitasyon para kay Ko sa mismong address ng dating kongresista. Pero dahil tiyak na hindi makasisipot si Ko dahil nasa ibang bansa ito, padadalhan ito ng sabpina at kapag hindi pa rin nagpakita, susundan ang show cause order kung saan hihingan ito ng paliwanag kung bakit hindi dapat makontempt.
Pag hindi katanggap-tanggap ang sagot sa show cause order, ipako-contempt at pai-issuehan na ito ng arrest order ng Senado. Sa ngayon naman, wala pang petsa kung kailan ang susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee dahil hinihintay pa nito ang ilang development sa nasabing usapin. Tiyak naman ni Senator Lacson na magpapatuloy ang kanilang pagdinig dahil kung ititigil ito, lalo anyang mapapalakas ang hinala na mayroon silang pinagtatakpan. Pasada Balita. Nikayat naman ng Malacanang si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico na harapin ang mga ipinupukol na akusasyon laban sa kanya kaugnay sa maanomalya ng flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer at Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, bagaman nire-respeto ng palasyo ang desisyon ni Ko na magbitiw bilang miyembro ng Kamara, dapat pa rin itong magpaliwanag at humarap kapag may kaso ng isinampa laban sa kanya. Dapat din anyang ipaglaban ng dating kongresista ang karapatan nito at katotohanang naaayon sa mga ebidensyang magpapatunay na siya ay inosente o walang kinalaman sa anomalya. Sa ngayon, hinihintay pa ng Department of Justice ang tugon ng Interpol sa hiling na Blue Notice o mag-issue ng Blue Notice kay Ko. Nilinaw naman ni Jose Castro na hindi napag-usapan ang pagbibitiw ni Ko sa idinaos na pulong ng Legislative Executive Development Advisory Council sa Malacanang kung saan dumalo sina Pangulong Bongbong Marcos at House Speaker Faustino Boji D. III. Pasada Balita. Sana pagbibitiw bilang kongresista ni Zaldico hindi sapat. Pagharap nito sa Senado, iginiit. Talya muna kay Patrol 19, Cele Ortega Bueno. Hindi sapat ang pagbibitiw bilang kongresista ni Ako Bicol Representative Zaldico. Ayon kay Senator Ronald Bato de la Rosa, dapat maimbestigahan ang dating kongresista at kung may sapat na basihan ay dapat itong ma-prosecute at makondik o mapanagot dahil sigaw ng taong bayan ay dapat may makulong sa mga sangkot sa flood control anomalies. Ngayon anyang hindi na kongresista si Ko, hindi na issue ang interparliamentary sa pag-imbita sa kanya para harapin o paharapin sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Orasan niyang hindi dumalo si Ko na ngayon ay nasa abroad sa kabila ng imbitasyon. I-issuehan ito ng sabina at kapag hindi pa rin dumalo, maaari itong ipakontempt at pagkatapos ay mag-i-issue na ng warrant of arrest laban dito. Malamang anyang maraming arrest warrant ang kakaharapin si Ko kapag kinasuhan na ito ng Department of Justice. Una rito'y sinabi ni Blue Ribbon Committee Chairman, Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na iimbitahan na sa susunod na pagdinig ng Blue Ribbon sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico. Ito sa Patrol 19, Cele Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Samantala, inaasahang papasok bilang kinatawan ng mababang kapulungan ang ikatlong nominee ng Ako Bicol Party List na si Attorney John Chan. Ito'y matapos isumite ni dating Congressman Elizalde Co ang kanyang irrevocable resignation sa Kamara bilang kinatawan ng nasabing party list. Iginit nito sa kanyang liham na hindi totoo ang mga paratang ni Navotas Representative Toby Tiangco na siya ang utak ng budget insertions at realignment sa panukalang 2025 General Appropriations Act. Kunin naman ang reklamo na inihain ni Congressman Tiangco sa Ethics Committee ng Kamara. Tinabi ni Ko na hindi requirement ang pagsusumite ng medical certificate para magkapag-leave of absence. Bukod pa rito, ang kanya ring travel clearance ay inaprubahan hanggang noong nakaraang linggo kung kailan ito binawi ni House Speaker Faustino Boji D. III. Dagpa ng dating kongresista, noon pang nakaraang taon siya kumukonsulta sa mga doktor sa ibang bansa at madalas wala siya sa Pilipinas. Di rin anya maluho ang pamumuhay ng kanyang pamilya at hindi nila ibinabahagi sa publiko kung anuman ang meron sila. Samantala, hintay pa ng Kamara ang ipadadalang impormasyon mula sa tanggapan ng Ako Bicol Party List para sa ipapalit na kinatawan sa mababang kapulungan. Pasada Balita.
Samantala, isinuko na rin ng pamilya Diskaya sa Bureau of Customs ang 10 pa nilang luxury vehicles at may inaasahang pang 3 na ito-tow patungo sa compound ng ahensya. Batay sa nakalap na impormasyon ng mga otoridad nagmula pa sa compound ng St. Gerard Construction sa Pasig City ang mga naturang sasakyan. Una nang na-secure ng BOC ang mga naturang mamahaling sasakyan noong Setyembre matapos ang isinagawang raid sa nasabing compound ng pamilya Diskaya. Bago gunitang kinwestiyon ng taong bayan, maging ng BOC, maging ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno kung paano nakapasok ang ilan sa mga luxury vehicles na mga Diskaya gayong hindi sila ibinebenta sa Pilipinas. Pasada Balita. Handa namang ilantad ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya ang lahat ng kanilang nalalaman hinggil sa mga personalidad na sangkot sa questionabling flood control projects. Ito mismo ang kinumpirma ni Attorney Cornelio Samaniego III, Legal Counsel ng Pamilya Diskaya matapos magtungo sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure sa Makati City. Ayon kay Attorney Samaniego, mismong si Curly ang nagsabing mas pipiliin na niyang magsalita kaysa manahimik habang nagpapatuloy ang korupsyon. Gayunman tumanggi ang abogado na pangalanan ang mga sangkot at sinabing nakasaad na ang mga ito sa sinumpaang salaysay ng kanyang mga kliyente na kasalukuyan pa nilang dinaragdagan. Talukuyang nasa protective custody ng Department of Justice ang mag-asawang Diskaya, ngunit hindi pa sila itinuturing na state witness. Sinabi rin ni Attorney Samaniego na hindi muna maibabalik ng mag-asawa ang kanilang mga questionabling luxury vehicle sa ICI dahil na-freeze na ng Anti-Money Laundering Council ang lahat ng bank accounts at assets ng kanyang mga kliyente. Pasada Balita. Aprobado na ng Court of Appeals ang ikatlong freeze order na inihirit ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC laban sa mga individual na sangkot sa maanomalya umanong flood control projects. Saklaw nito ang 836 na bank accounts, 20 e-wallets, 24 na insurance policies, 81 sasakyan at 12 ari-arian na itinuturing na pinakamalaking freeze assets simula ng mag-umpisa ang investigasyon. Kasama dito sa kabuang 1,563 bank accounts, 54 na insurance policies, 154 na sasakyan, 30 ari-arian at 12 e-wallets na naipasa o naisumite na sa naunang mga freeze order ng AMLAC. Inihayag naman ni AMLAC Executive Director Matthew David ang dalawang malaking freeze order ng mga account at ari-arian ay hakbang para pigilan ang pagwawaldas ng ninakaw na pondo ng bayan, maibalik ito sa national government at matiyak na mananagot ang mga sangkot sa money laundering. Pasada Balita. Nagsanib puwersa ang ICI at AMLAC para sa isang Memorandum of Agreement sa gitna ng investigasyon sa flood control scandal. Mismong sina ICI Chairman Andres Reyes Jr. at AMLAC Chairman at Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr. ang lumagda sa naturang kasunduan. Ayon kay Governor Remolona, suportado nilang investigasyon ng ICI para mapanagot ang mga responsable sa anomalya sa flood control project. Nasalamatan naman siya ni Chairman Reyes at iginiit na kailangan ng pagtutulungan ng mga institusyon upang malabanan ang mga krimen tulad ng graft na tinawag niyang madilim na aspeto ng pamamahala. Dagdag pa ng ICI Chairman, hindi lamang formalidad ang MOA signing kundi deklarasyon na nagkakaisa ng layunin na labanan ng korupsyon at protektahan ang tiwala ng bayan. Pamamagitan niya nito, mas mapapabilis ang freeze o pagpag-freeze sa ill-gotten wealth, pagpe-preserve ng asset, pagkakalap ng mga ebidensya at pagpapatupad ng recovery at deterrence ng mga sangkot sa sinasabing maanomalyang flood control project dito sa bansa. Pasada Balita. Ipinaliwanag naman ng Malacanang kung bakit si dating PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. ang itinalaga
bilang bagong Special Advisor at Investigator ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon kay Palace Press Officer at Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang nagsabi na pinili ang retiradong PNP chief dahil sa karanasan, husay at pagiging investigador nito noong siya pa ay miyembro ng pambansang pulisya. Naniniwala rin anya ang Pangulo na walang magiging komplikasyon sa magiging trabaho ni Azurin dahil hindi ito isang politiko. Kaugnay naman sa pagkakadawit ni Azurin sa tinaguriang drug hole cover-up sa bypass operation sa Maynila noong 2022 na nagkakalaga ng 6.7 billion pesos. Sinabi ni Jose Castro na malinaw na naakusan lang ang dating hepe ng PNP at hindi naman nakasuhan kaya't nangangahulugan ito na walang partisipasyon si Azurin sa naturang kontrobersya. Pasada Balita. Nagkakamali sa paglalabas ng halos kalahating bilyong pisong withdrawal ng kontraktor ng flood control project, sinasabing dapat nang aminin ng isang bangko. Kanya nagbabalik Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Dapat aminin na lang ng Land Bank na nagkulang sila at sabihin na maghahanap sila ng paraan para hindi na ito muling mangyari yung naganap na pag-withdraw ng limpak-limpak na salapi. Itiniyag ni Senator Kiko Pangilinan sa kanyang manifestation na makaikagalit ang paninindigan ng Land Bank of the Philippines na walang irregularidad at naaayon sa mga batas at regulasyon ng pagbabangko ang pagpayag nito sa milyong-milyong pisong withdrawals ng isang kontratista ng flood control projects. Ayon kay Pangilinan, maaari niya na takot ang Land Bank sa pananagutan kaya't ayaw umamin sa naging kapabayaan o pagkakamali. Pero panahon na niya para umamin at para malaman ang katotohanan at upang hindi na ito maulit. Pinaalalahanan ng senador ang bangko na pinasweldo sila ng taong bayan kaya't dapat lagi nilang protektahan ang hawak nilang pera ng bayan. Wala pang tugon ang management ng Land Bank sa mga sinabi ni Pangilinan. Matatandaan sa nakalipas na Blue Ribbon Committee hearing, kinumpirma ng Land Bank Malolos, Bulacan Branch, na nakapag-withdraw sa kanila ng 457 million pesos na cash sa loob ng 2 araw. Si Sally Santos, may-ari ng SME o SIMSA Construction. Bukod pa sa ang ibang milyong pisong cash withdrawals ni Santos na kinatwira naman ng branch officer na hindi nila pinagdudahan dahil kontratista ng DPWH at may notice of cash allocation mula sa Department of Budget and Management. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa Implementadong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, Pangulong Marcos tutulak patungong Masbate ngayong umaga. Ang pag-uulat naman buhat kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Nakadagdang tumulak patungong Masbate si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong umaga. Pakay ng Pangulo na kamustahin ng ating mga kababayan doon na tinamaan ang hagupit ng mga nagdaang kalamidad. Unang sasadyay ng Pangulo ang Nursery Elementary School sa Masbate City para roon ay pangunahan ng pamamahagi ng tulong sa mga apektadong mamamayan. Kasama rin sa itinerary ng Pangulo ang gagawin itong inspeksyon sa Masbate Provincial Capital and Social Center sa Barangay Kalipay. Pupuntahan din ng Pangulo ang Masbate Provincial Hospital bago magpunta sa kanyang huling aktibidad sa lalawigan at ito ay ang gagawing pangasiwa sa situation briefing. Mula rito inaasahan naman babalik agad ang Pangulo sa Maynila para pangunahan ang panunumpa ng mga bagong promote na general at flag officers. Patrol 13 Gilbert Perdes nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Engineer Wenar Contehino, oras muna sa hudyat. 26 minuto na po makalipas sa ika-6 ng morning. Hanggang 2032 at mga program preparation instruction para sa
2027 hanggang 2032, isinagawa ang aktibidad sa headquarters ng Philippine Army sa lungsod ng Taguig kamakailan. Dito ipinaalala ni Lieutenant General Navarrete sa lahat ng Army General Staff ang kahalagahan na mapahusay ang kapabilidad ng mga sundalo na nakasaad sa DND o Department of National Defense Framework. Pinagtuunan din ng pansin ng Army Chief ang mga ginagawa nilang land preparation para sa future structural assets ng hukbo. Ito si Patrol 17 Chopel Pileño para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Right, sa oras mo naganap na alas 6:30 na ng umaga. Sa pagkakataon ito, pag-usapan po natin, ito pong mainit-init pa rin pong issue dyan po sa Kongreso, yung pagbibitiw po ni dating congressman o dating ako Bicol Party List Representative Zaldico at yung papalit sa kanya. Nasa kabilang linya po natin si COMELEC Chairman George Garcia. Magandang umaga po at Chairman Garcia, welcome po muli sa DWIZ LU Channel 23. Drew Nasino po at Johnny Bañez. Morning, Chairman. Magandang umaga po Sir John, Sir Drew, at magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Alright, unang-unang hinahanapan ng kasagutan, Chairman Garcia. Sino po ang papalit kay Zaldico bilang kinatawan po ng Ako Bicol Party List after ng kanyang resignation, Chairman? Sir John, alam niyo po ang lahat ng party list ay nagsubmit sa amin ng tig-10 na kanilang mga nominado na kung sakasakali yun po ang mga makikinabang kung mananalo yung naturang party list. Dahil po yung Ako Bicol Party List ay nakakuha ng 20 upuan o 2 seats at dahil po nare-resign yung number 1 po kasi yung naturang personalidad, therefore po yung mga kinabang po ay yung number 3 naman dun sa kanilang listahan. At ito'y tumutugon sa pangalang Attorney Jan Chan. Tama po ba? Yes po, tama po. Base po sa listahan natin, siya po yung pangatlo doon po sa listahan na sinabit po sa amin ng naturang party list. Alright. Yung po bang ganitong mga instances sa Chairman Garcia, hindi po ba ito makagugulo or magiging president sa mga susunod na pagkakataon, if ever, dahil meron na nga po nananawagan na lahat ng sinasabing sangkot sa katiwalian magsipag-resign na. Ano pong dating nito? Actually po, Chairman? Sir John, Sir Drew, may mga pangyayari na po naman dati na hindi man maaaring ganyan ang kadahilan, pero meron nga pong mga nominado na tinatanggal ng kanilang sariling party list at kinikilala ng liderato ng House of Representatives at nanghihingi sa amin ang House of Representatives ng certification kung sino na ang kapalit o kahalanhin nung mismong tinanggal na yon na kanilang nominee. Sa pagkakataong ito, iba nga po ang dahilan, pero again, meron po namang mekanismo sa pagpapalit niyan. Ang COMELEC po, Sir Drew at Sir John, ay naghihintay ng liham mula po sa House of Representatives na dinideklara nilang vacant yung naturang posisyon dahil kinakailangan pong ma-convey din sa amin na officially po tinanggap na yung pagbibitiw ng naturang number 1 na nominee ng Ako Bicol Party List. So kailan po magiging effective yung pag-upo nung kusakasakali nitong si Attorney Chan? Kapag po ito ay na-issuehan namin ng panibagong Certificate of Proclamation after po na magdeklara ang House of Representatives ng vacancy at masulatan po kami. At syempre, kapag po yung mismong House of Representatives ay tinanggap naman yung mismong kapalit ng naturang number 1 nominee. Ibig sabihin, kinakailangan din po kasi na yung naturang nominee ay makapanumpa sa mismong Speaker of the House, sa mismong plenaryo ng House of Representatives. Paki-enlighten nga kami, Chairman, bakit yung third at hindi iaakyat Hindi umangat yung second. Hindi umangat yung at second. yung third ang maging second. Ay hindi po, ganun po ang effect doon. Ang number 2 ay magiging number 1, although siyempre proklamado na siya at kasalukuyang nanunungkulan si Congressman Pido Garbin. And therefore, yung pong number 3 ay magiging number 2 dahil 2 lang po ang seats na kanila pong napanalunan, kaya automatically siya ay mapoproklama bilang bagong kongresista ng naturang party list. Alright, meron naman pong nananawagan or nagre-recommend na yung buong Ako Bicol Party List na po ang i-disqualify ng COMELEC. May tindig po ba kayo dito? Ano po reaksyon nyo dito, Chairman Garcia?
Ang pagpapa-cancel po ng isang registration ay kinakailangan mayroong petisyon na magpa-file sa komisyon. Kami po ay hangga't maaari hindi po kami nagmomoto proprio, maliban na lang kung may tahasang paglabag sa ating pong saligang batas o mga umiiral na batas, lalo na sa party list o omnibus election code. So sa kasalukuyan po, wala naman pong pending na kahit na anong kaso o petisyon laban sa naturang party list, and therefore mananatili po sila na accredited na party list organization. Right. So kung halimbawa magkakaroon ng ganitong pagkilos, matagal-tagal pa po ba ang magiging resulta nito, Chairman Garcia? Dahil nga po siyempre nakaupo na sila sa kasalukuyan, ito po ang ating tatandaan. Yung pong lahat ng issue ngayon patungkol sa mga miyembro ng Kongreso, katulad ng mga nominees, ang COMELEC po dyan ay technically wala ng jurisdiction. Sapagkat pagka po sila naging kongresista, ang may jurisdiction na po ay ang House of Representatives Electoral Tribunal. Pero siyempre kapag ka-party list, dahil sa amin naka-register at naka-accredit yan, pwede pa po sa amin. At ito po'y maaaring humaba ng konti ang proseso dahil may mga presentation of evidence, may mga pagdinig pa at mga kung ano pang proseso, parte ng tinatawag natin na due process. Alright. Ano naman po ang tugon nyo sa paulit-ulit na pagbanggit ng ilang mga kababayan natin na dapat nang kalusin or abolish na totally ang party list system? Anong reaction nyo? Batas to, di ba? Opo, Sir John, naintindihan natin ang sentimiento ng mga kababayan natin. Kahit nga po ako, sinasabi ko na dapat talaga ma-overhaul o kaya kung hindi man ma-revise ang ating pong batas patungkol sa party list. Kaya lang po, hindi po talaga yan pwedeng basta matanggal, ma-abolish ng batas lamang sapagkat ang party list system ay nasa saligang batas mismo natin. And therefore, kakailanganin po Sir John, Sir Drew, ng amendment nitong sa ating saligang batas para lamang matanggal o mabago yung provision patungkol sa party list. Ang dapat po talaga ay hindi naman po lahat ng party list ay masasama o hindi magaganda ang kanila pong layunin. Alam niyo po, kung merong masisipag talaga sa House of Representatives, nangunguna dyan ay ang mga miyembro ng party list sapagkat sila yung aktibo sa mga debate, aktibo sa committees, and therefore, siguro po yung batas lamang na dapat baguhin na kasi po mahigit na pong 2 dekada yung batas natin, Sir Drew, Sir John, sa party list. Speaking of party list nga pala, Chairman, kamusta na pala yung Duterte Youth Party List? Tama ho ba? Nag-issue na kayo ng finality? Yes po. Kahapon po, Sir Drew, tayo po ang aming Clerk of the Commission ay nag-issue ng Certificate of Finality at tinatawag na Entry of Judgment sapagkat wala pong na-issue sa amin na Temporary Restraining Order ang kataas-taasang hukuman upang pigilan ang pagiging pwede nang maipatupad ng naging desisyon ng Commission and Bank. At dahil po dyan, ngayong araw na ito ay pag-uusapan ng Commission and Bank sa amin pong sesyon, sino ba ang pwedeng pumalit o humalinhin doon sa 3 na bakante na upuan ng natural party list. Yung mga ano ba, Chairman, sorry meron po bang mga nakasalang na pagpipilian? Ay, meron naman po. Sapagkat yung aming law department at yung aming tinatawag na supervisory group ay meron nang nirekomenda. So aalamin po yan ng Commission and Bank kung amin po bang i-adapt o amin po bang babaguhin yung naturang rekomendasyon. Ang pagbabasihan po namin dito, Sir John at Sir Drew, ay yung desisyon ng Korte Suprema sa kaso po ng Anwaray versus COMELEC. At syempre, ang katanungan dyan, bababa ang COMELEC doon sa listahan o yung tataas doon sa mga meron ng nakuhang mga upuan. So yan po, ayaw ko munang i-preempt ang mga kasamahan natin sapagkat syempre magkakaroon po kami ng mahabang diskusyon tungkol sa bagay na yan mamaya lamang. So wala pong clue. Bukas po, Sir John. Bukas po meron na. At saka Sir John, magkakulutan po. Kahit isang letra Kahit lang. initial? Initial lang. Huwag na po muna. Kasi po baka sabihin naman ng mga kasamahan ko, pinre-empt muna kami. So paano pa kami makakapag-argue o makakapag-take ng posisyon? So, ito na lang. Anong sektor po kinakatawan? Pero alam niyo po, tatlong Basta tatlo. party list. Tatlo. Hindi po ito isang party list lamang. Okay. Sapagkat siyempre kailangan ma-distribute yung mismong mga seats na yon sa 3 party list sapagkat hindi naman pwedeng porket isa ang nagdagmamay-ari original nung 3 seats na yan ay isang party list lang din ang makikinabang nung 3 seats na yan. Ayun yung madulas
Pero eto, isa pa, Chairman, speaking of, siguro, pati ba yung mga party list, sisilipin din kung sino yung mga nag-donate sa kanila. Campaign donation. Campaign donation nila, baka meron din mga government contractor yan. Chairman? Meron pong, noong 2022, meron pong tatlong party list ang nakinabang sa contribution donation mula po sa tatlong contractors. At yun po, yung mga pangalan ng contractors na yan ay kasama po doon sa naging liham namin sa DPWH 3 linggo na nakalilipas upang ipakumpirma kung talagang yung po bang mga contractors na yan ay mga public works contractors. How about naman doon sa iba pang mga, halimbawa, kay Pangulong Bongbong Marcos, Lumutang din yung pangalan, pati ng mga Duterte. kay VP Apo, Duterte, VP Sara. sa mga Ano senador. pong update? Sa vice presidente, presidente, sa senador, at iba pang yung congressman po ng distrito ay kasama po sila doon sa 55 na mga pinapa-confirm natin sapagkat for example, sa posisyon ng presidente, vice presidente, may mga yung po kasing lumabas sa mga pahayagan, sa dyaryo, radyo, TV na mga pangalan galing po sa PCIJ ng mga nag-donate daw po medyo meron po kasing pagkakaiba doon sa aming listahan lalo sa pangalan. So kinakailangan namin ng konfirmasyon mula po sa DPWH. Yung isa naman po, ang sabi realty company kasi. So therefore, yung realty company ba ay government contractor o kaya public works contractor and therefore kailangan po rin po ng confirmation mula sa DPWH. Alright. So po, with your indulgence, Chairman, kung di man namin kayo lubos na inaabala na nga namin kayo tungkol sa update sa BARM. Ano na pong bago, Chairman? Siyempre po sa kasalukuyan, tayo po Sir John, Sir Drew, naghihintay pa rin ang development sa ating pong kataas-taasang hukuman. Ganung na kami po ay sa kasalukuyan, meron pa rin TRO sa pagpapatupad ng batas na ginawa po ng Bangsamoro Parliament. At dahil po dyan, hindi po namin alam kung anong batas ang ipapatupad sa October 13. Ganung dapat October 13 po ang ating halalan. Naghinto po kami sa ating paghahanda kasi po baka mali yung batas na dapat po namin ipapatupad. Natatandaan po ng lahat, dalawang batas po kasi dyan ang nagbabanggaan kung alin ipapatupad ng COMELEC. Yung aming pong pinaghandaan ay yung unang batas. So, samantalang meron pong bagong batas na nagsasabi na nabaliwala na o namatay na yung dating batas sapagkat ito po ay napalitan na ng bagong batas. Na ang bagong batas naman po, Sir John, Sir Drew, ay natiako ng Korte Suprema. So medyo talaga pong napakalalim ng suliranin ng Commission on Elections sa bagay po na ito at talaga pong kakailanganin ng either pagliliwanag sa ating kataas-taasang hukuman, ano ba talagang batas ang aming ipapatupad o at the same time ay malilift ba o mababaliwala na ba yung TRO na sa kasalukuyan ay aming pong tinatalima at sinusunod. Aabot pa kaya, Chairman, October na ngayon? Itong linggong ito, kami rin po ay magdidesisyon kung kinakailangan naming i-postpone ang naturang halalan. Ang Commission ng Elections po, Sir Drew, ay may kapangyarihan na mag-postpone ng halalan basta po meron lang mga grounds na makikita dyan katulad ng tinatawag na violence, terrorism. Meron ding tinatawag na force majeure, yung bang hindi mo inaasahan, acts of God dyan, and therefore pwede po mangyari yun. 30 days lang po ang pagpapostpone kung ito ay mawawala na yung mismong naturang kadahilanan. Alright. May karagdagan pa po kayong mga pahayag, Chairman Garcia, na hindi namin isamang itanong. Go ahead po. Ito pong linggong ito, basta po sana, lalo na yung mga kababayan natin sa Bangsamoro, tingnan po natin yung development. Alam po natin, lalo yung mga tumatakbo, yung mga kumakandidato, may agam-agam sila. Paano ba? Tutuloy ba sila sa pag-ikot? Ganung 12 araw na lang ang natitira at halala na. Basta po ang inyong Commission on Elections, committed po tayo sa pagkukondak ng eleksyon. Kahit pa sa mga, kahit pa talaga may mga ganitong klaseng problema, kaya lang po talaga may mga bagay na beyond our control. And therefore, maghihintay lang po tayo sa mga pangyayari at development sa mga susunod na araw. Alright. Isa lamang pong pahabol, Chairman Garcia. So dahil hindi pa ganap na inaayos yung batas tungkol sa party list, may pag-asa pa rin po yung isusulong naming party list ni Sir Drew. At Tambucho hindi party po ba list. dapat tayo kasama? Huwag niyong sasarilinin ng kayo lamang. Kailangan lagi tayong kasama sa bagay na iyan. Umaasa po kami na ikaw ang first nominee. Kahit pang 10, pang 9 na nominee kami, okay na kami. Sir Drew, Sir John, maraming salamat po. Magandang umaga, mabuhay po kayo. Ingat po kayo. Thank you, sir. Ingat po, Salamat Chairman, po. at good luck. Salamat Good po. morning. Yan po mga kabalitan, kabalitaktakan, si COMELEC Chairman George Erwin
Garcia po naman. Pasada Balita. Samantala, buo ang suporta ng Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated sa ipinapatupad na reforma sa Bureau of Customs na layuning masawata ang iba't ibang uri ng korupsyon. Kinilala rin ng nasabing grupo ang paninindigan ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na isulong ang integridad, accountability at mga pagbabago para magkaroon ng mas competitive at business-friendly environment sa aduana. Binigyang diin ni FFCCII President Victor Lim ang kahalagahan ng matatag na liderato sa customs sa harap na rin ng mga kinakaharap na problema ng pamahalaan. Kabilangan niya sa magagandang ipinatupad ni Commissioner Nepomuceno ang Anti-Conflict of Interest Policy na no-take policy at ang mas pinaigpit na disclosure policy upang mahadlangan ang conflicts of interest sa loob mismo ng BOC. Ipinunto naman ni Commissioner Nepomuceno na itinulak din niya ang full digitalization ng mga serbisyo at proseso sa aduana upang mapanumbalik ang tiwala ng publiko. Pasada Balita. Samantala, DOH kumilos na matapos ang naitalang matinding lindol sa Cebu. Detalye mula kay Patrol 24 June Samson. Agad na iniutos ng Department of Health ang deployment ng mga medical personnel matapos ang nangyaring magnitude 6.9 na lindol mag-aalas 10 kagabi sa Bogo City, Cebu at mga kalapit na lugar. Sa inilabas na pahayag ng DOH, matapos masiguro na ligtas at nakabalik na sa mga ospital ang mga doktor, nurse at iba pang mga medical personnel, ay agad silang nag-deploy ng mga tauhan para tumulong sa isinasagawang assessment. Partikular ang mga medical personnel mula sa Vicente Soto Memorial Medical Center at Cebu South Medical Center, maging ang mga tauhan ng DOH Centers for Health Development Regional Offices sa Central at Eastern Visayas ay agad na nakikipag-ugnayan sa Office of Civil Defense matapos masiguro na ligtas at maaari nang makabalik sa trabaho. Muli namang pinaalalahanan ng DOH ang mga apektadong lugar na sumunod at makinig sa mga abiso ng mga local government units para sa kaligtasan at ihanda ang sarili sa posibleng mga aftershocks. Patrol 24, June Samson, para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Engineer, Winner Contihino, oras muna sa Saudiya. 47 minuto na po makalipas sa ika-6 ng umaga. Sa pagpapatuloy pa rin ang ilang pa mga balita, tiniyak ng Malacanang na magiging maayos at tapat ang pambansang budget at hindi mauulit ang mga isyu ng katiwalian sa 2025 national budget. Ayon kay Presidential Communications Office Under Secretary Claire Castro, makaaasa ang publiko na magiging maayos ang 2026 budget dahil hindi papayag si Pangulong Bongbong Marcos na mapasukan ito ng mga maanumalya mga proyekto. Binigyang din ni Jose Castro na ang nais ng Pangulo ay isang budget na tama ang pondo at maipapamahagi sa tamang programa para sa kapakinabangan at kinabukasan ng sambayanan. Kung sakaling muling magkaroon ng maanumalyang provision sa 2026 national budget, tiniyak ni Jose Castro na nakahanda ang punong ehekutibo na i-veto ito. Pasada Balita. Mataas ang tsansa na magiging bagyong sama ng panahon na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa pinakahuling ulat ng Pag-asa, namata ng low pressure area sa layong 1,100 at 5 kilometro silangan ng southern o southeastern Luzon. At sakaling lumakas pa ito bilang isang bagyo, papangalanan ito bilang Bagyong Paulo. Aha, medyo intriguing ang pangalan, ha? Samantala, mainit na hangin ang dulot ng easterlies ang umiiral sa malaking bahagi ng Pilipinas, habang mayroon ding cloud cluster sa western seaboard ng bansa na naghahatid din ng pabugso-bugsong pag-ulan. Manatiling nakasubaybay sa DWIC 882, Aliw Channel 23 at sa lahat po ng DWIC News digital platforms para sa pinakuling ulat hinggil
sa lagay ng panahon. Pasada Balita. Kaya pa rin sa lindol sa Visayas, lubhang naapektuhan ang ilang mga heritage churches sa Northern Cebu dahil sa malakas na pagyanig na naranasan kagabi. Bahagyang gumuho ang Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima sa bayan ng Daang Bantayan na ilang siglo nang nakatayo. Ayon sa batay sa kanilang social media post, kinansela na ng simbahan ang lahat ng misa at pinaalalahanan ng publiko na huwag hawakan ang mga coral stone debris na bahagi ng gumuhong simbahan. Nagiba rin ang harapang bahagi ng parokya de San Pedro Apostol Bantayan na isa ring heritage church kung saan nagkawatak-watak ang mga ilaw sa labas nito. Nagkasira-sira rin ang ilang simbahan kabilang na ang San Martin de Porres Parish sa Ilihan at San Isidro Labrador Parish sa Tabogon. Samantala agad namang inilabas ng Cebu City Medical Center ang mga pasyente at staff nito bilang pag-iingat habang isinasagawa ang mga inspeksyon sa gusali na kuhanan din ng isang motorista ang sitwasyon sa First Mactan-Mandaue Bridge na kumukonekta sa Mandaue at Lapu-Lapu Cities habang inuuga ng magnitude 6.9 na lindol. Nakita rin sa video, ayan po, kitang-kita nyo kung paano napatigil at napaupo sa sahig ang ilang motorista dahil nga sa lakas ng pagyanig. Kaugnay nito, pinaalalahanan naman ni Cebu Governor Pambari 4 ang mga Sugbuanon ng iba yung pag-iingat habang nagpapatuloy ang kanilang monitoring at assessing sa mga naging pinsala ng lindol. Pasada Balita. Ipinag-utos naman ni bagong upong Cebu Archbishop Alberto Uy ang mga bahay dalanginang sakop ng Archdiocese of Cebu na magsagawa ng structural assessment sa kanilang mga simbahan matapos siyanigin ng magnitude 6.9 na lindol ang hilagang bahagi ng Cebu. Iabisuhan din ng Arsobispo ang mga pari mula sa mga lugar na malubhang naapektuhan ng lindol na huwag munang magmisa sa loob ng mga simbahan hanggat hindi na idedeklarang ligtas gamitin ng mga ito. Dagdag pa ni Archbishop Uy, ipinapanalangin niya sa may kapal ang kapanatagan at lakas ng mga Cebuano sa gitna ng nangyaring sakuna. At tatanda ang ilang simbahan sa mga bayan ng Tabogon, Bantayan, San Remigio at Daang Bantayan ang lubhang nasira matapos ang matinding pagyanig. Pasada Balita. Pinumpirman man ng National Grid Corporation of the Philippines na napinsala ang kanilang Daang Bantayan Substation matapos ang magnitude 6.9 na lindol kagabi. Ayon sa NGCP, naputol ang power lines ng Cebu Negros Panay Bohol Grid na nagsusupply sa Leyte, Samar at ilang bahagi ng Bohol. Patuloy pang tinitignan ng NGCP, sinusuri ang lawak ng pinsala sa kanilang pasilidad matapos nga ang malakas na lindol, pero posibleng matagalan pa ito dahil sa nagpapatuloy na aftershocks. Pasada Balita. Ay pang balita, ibinaba ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang policy rate ng bansa sa 5% mula sa 5.25% para pasiglahin ang ekonomiya. Dahil dito inaasahang bababa rin ang interest rate sa housing, car at business loans, bagay na makatutulong sa mga Pilipinong nangangailangan ng puhunan o pautang para sa kanilang kabuhayan at pangangailangan. Ayon sa BSP, ang kasalukuyang policy rate, tinatawag na Goldilocks Zone, na isang antas na sapat para suporta ng paglago ng ekonomiya habang nananatiling kontrolado ang inflation. O dito, iniulat din ng BSP ang malaking pagbaba ng inflation rate sa 1.5% itong August 2025 mula sa 8.7% noong January. Ginit din ng BSP na ang mga pagbabagong ito ay tugma sa layunin ng kasalukuyang pamahalaan na palakasin ang ekonomiya at makalikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Pasada Balita. Maabot na sa 2.7 trillion pesos ang kabuuang halaga ng mga proyekto ng Department of Public Works and Highways sa infrastructure flagship program sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon.
Batay ito sa report sa Senado ng DPWH kaugnay sa mga proyekto na isinasagawa nito kung saan kabilang na ang mga nakumpleto na. Ayon kay DPWH Assistant Secretary Constante Llanes Jr., sa ngayon ay mayroong 74 na proyekto sa ilalim ng Infrastructure Flagship Program. 6 ang natapos na, 43 ang nagpapatuloy, habang 25 ang hindi pa nasisimulan. Iprenesenta rin ng ahensya sa komite ang ilan sa mga nakumpleto ng Flood Control Management Program sa bansa. Samantala, siniguro naman ni Senador Erwin Tulfo, Vice Chairman ng Senate Committee on Public Works, na hindi nila palalampasin ang mga anomalya sa DPWH infra projects, lalo na sa kontrobersyal na flood control projects na matagal na anyang ginagawang gatasan at pinagmumulan ng korupsyon. Pasada Balita. Naniniwala naman si Ako Bicol Party List Representative Alfredo Pido Garbin na hindi patas ang rekomendasyon ni Cebu Representative Duke Frasco na i-disqualify ang buo nilang partido. Ayon kay Congressman Garbin, wala pang criminal o administrative case ay sinampalaban kay dating Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co at wala pang napapatunayan sa mga aligasyon laban sa kanyang kapartido. Inman, batid nila na ang resignation ni Co ay hindi nangangahulugang absuelto na ito sa posibleng karaping mga kaso. Linaw ni Congressman Garbin na ang ginawang pagbibitiw ni Co ay dahil sa delikadesa para hindi na maimpluwensyahan ang mga imbestigasyon ng Kamara sa maanumalyang flood control project. Dagdag pa ng kongresista na kung paparusahan ang Ako Bicol Party List sa mga aligasyon na hindi pa naman napapatunayan laban kay Co, para na rin anyang pinagkakaita ng karapatan ang milyon-milyong botante na nagtiwala ng kanilang boto para sa kanilang partido. Pasada Balita. Inaw din ni Cebu 5th District Representative Duke Frasco na hindi mabubura ng irrevocable resignation ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang mga nagawang krimen nito. Malinaw para kay Congressman Frasco na nilabag ni Co ang House Rules, partikular ang Section 141 na may kinalaman sa pecuniary interest sa isang business enterprise. Ipinunto ni Frasco na ang pagiging shareholder ni Co sa isang construction firm na nakasungkit ng malalaking kontrata at proyekto na pinopondohan ng General Appropriations sa Ako Pinondo ng gobyerno. Naniniwala ang kongresista mula Cebu na layunin ng inihaing resignation ni Co na hindi ito mapatalsik sa pwesto at hindi maapektuhan ang partido nito. Iginit naman ni Frasco ang pagtakas ni Co sa pananagutan sa Kamara ay ang pagpapanatili naman sa pwesto ng Ako Bicol Party List, lalo na ang mga benepisyo at kapangyarihan. Naniniwala rin ang Cebu Solon na para maprotekta ng integridad ng mga institusyon ay dapat harapin ng kinatawan ng Ako Bicol ang investigasyon, parusa at posibleng diskwalifikasyon. Pasada Balita. Tabayanan po ang mismong mensahe mula sa aming nag-iisang chairman, Boss D. Edward A. Cabangon. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Nagpapalaganap ng tamang balita at tamang paglilingkod sa Metro and Mega Manila at buong bansa. Ito ang News and Information Station ng Aliw Broadcasting Corporation. Ito po ang DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong Pasko hanggang dumating ang 2026. Proud member of ALC Group of Companies. At narito na po ang Another Happy Thought. This is life. Sometimes you're high on the mountain and everything is working for you. Sometimes you're down in the valley facing trials, hardships, and challenges. Still,
everything is working well for you. Just have faith and trust Him. He brings you to places for a divine purpose. Thank good, thank God, thank God. Have a great new month and God bless you. Yan po ang another happy thought mula po sa aming nag-iisang chairman, Boss D. Edgard A. Cabangon ng Aliw Broadcasting Corporation. Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tampalang John Evanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Tingnan natin ang headline sa Pasada Balita ngayong Wednesday, October 1, 2025. Pasada Balita. Humigit kumulang 15 katao na paulat na namatay sa naitalang magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Pasada Balita. Dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Saldico inimbitahan na sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Pasada Balita. Upang luxury vehicles ng pamilya Diskaya isinuko na rin sa Bureau of Customs. Pasada Balita. Mga panibagong freeze order ng AMLAC sa mga sangkot sa manumalyang flood control projects aprobado na ng Court of Appeal. Pasada Balitang Balita. pangkalakalan, pambansang utang bahagyang bumaba noong Agosto. Pasada Balita. Kita naman sa ibayong dagat, dalawang hurricane na nanalasa sa Caribbean at US East Coast. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, dating golf world number 1 Dustin Johnson dadalo sa International Series Philippines ngayong buwan. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, masamang epekto ng madalas na pagkain ng instant noodles. Ating alamin. Pasada Balita. Parang galit ka sa instant noodles, ha? Tima ka? Hindi Ha? O favorite mo? Hindi ako mahilig din. Ito sa instant na ano ko eh. At sa balitang showbiz, action star Jeric Wenner Contihino Raval umaming nadulas lamang sa ibinunyag ng mga anak ni na AJ Raval at Aljur Johnny Bañez Abrenica. Tampalang John Evanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Ay bubang tambok na balita, pangangailangan na matigil na ang pag-abuso sa kapangyarihan at pagiging ganid ng mga namumuno, binigyang diin ni Pangulong Marcos. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Muling giniit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangailangan na matigil ang pag-abuso sa kapangyarihan at pagiging ganid ng mga namumuno sa lahat ng antas ng gobyerno. Parte ito ng pahayag ng Pangulo sa ginanap na pagpanumpa sa pwesto sa Vice Governors League of the Philippines sa Malacanang kahapon. Sa kanyang mensahe, hinikayat ng Pangulo ang mga lokal na pamahalaan na dapat manatiling matatag, hindi nakokompromiso at nagkakaisa sa paglaban sa katiwalian o korupsyon. Sinabi ng Pangulo na mahalagang maibalik ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno at harapang kumprontahin ang galit ng taong bayan sa pamagitan ng paglalapat ng mga tamang solusyon sa problema. Sinabi pa ng Pangulo na ang reforma sa gobyerno ang tanging paraan para maibalik ang tiwala ng taong bayan, kasama na rito ang commitment na tudukan ng korupsyon at isulong ang tinatawag na principled leadership sa lahat ng uri ng pamahalaan. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag
May bagong balita. Naka-on air. Agad-agad. DWIZ. Patrol Report. The best response to nonsense is silence. Ito na ang naging pahayag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson matapos sa mga naging batikos laban sa kanya ni dating Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta. Iginit ng chairman ang naturang komite na turo sa kanya ng isang matalinong tao na ang pinakamagandang tugon sa walang saysay na mga pahayag ay katahimikan. Sa plenary session kung saan nag-privilege speech si Senador Marcoleta, ikinagalit nito ang laging pagpapatutsada sa kanya ni Senador Lacson at pagkwestiyon sa integridad ng iniharap nitong testigo na si Orly Gutesa. Iginit din ng dating Blue Ribbon Committee Chairman na magulo ang takbo ng investigasyon ng kasalukuyang komite sa pamumuno ng bagong chairman nito. Pasada Balita. Silence is what? Best response to nonsense is silence. Galing. I love it. Samantala po naman, dapat nang mag-resign o magbitiw sa pwesto or mag-leave of absence ang lahat ng mambabatas na nasasangkot sa maanumalyang flood control project. Ito naman ang panawagan ng veteran election lawyer na si Attorney Romulo Romimac Macalintal sa panayan ng DWIZ. Matapos namang mag-resign bilang miyembro ng Kamara si dating Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. Ayon at ipinunto ni Attorney Romimac na dapat magkaroon ng delikadesa ang mga nasasangkot na opisyal at patunayan na hindi sila hahadlang sa investigasyong sinasagawa ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagbibitiw sa pwesto o paghahain ng leave of absence. Well, at least maganda rin naman at nag-resign na siya. No? Ayun naman na matagal ko nang iniisip yan na sana ako siguro kung ako yan mag-resign na lamang ako. At hindi lamang si Saldico kundi lahat ng mga kongresista o senador medyo nababanggit dyan, at saka medyo may mga ebidensyang lumalabas, siguro por delikadesa, dapat din magsipag-resign din sila, o kaya mag-take ng leave of absence man lang, para ipakita na hindi sila gagawa ng anumang bagay na baka maaari makagambala sa anumang mga investigasyon na ginagawa ng ahensya ng ating pamahalaan. Nilinaw naman ni Attorney Romimac na hindi porket nag-resign na si Ko, absuelto na ito sa mga kaso o pananagutan. It does not mean to say na ligtas na siya sa mga umano'y anomalya na kanyang kinasasangkutan. Kasi dapat yung pag-resign na yun ay tuloy pa rin yung investigasyon at saka yung pagsasampa ng mga kaso laban sa kanya. Naman po ang tinig ng veteran lawyer na si Attorney Romulo Romimac Macalintal sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Ibinunyag naman ni Public Works and Highways Secretary Vince Tizon na sinubukang i-register sa Pilipinas ang 3 helicopter ng mga kumpanyang pag-aari o konektado sa nagbitiw na si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon kay Secretary Tizon, natanggap niya mga impormasyong ito mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Ang magandaan niya rito ay napigilan ng CAAP ang pagde-register ng naturang mga aircraft. Idinagdag pa ng kalihim na ipinag-utos na rin ng CAAP na hindi maaring ide-register ang lahat ng air assets na posibleng may kaugnayan sa nagbitiw na kongresista. Pasada Balita. Tiniyak naman ng National Food Authority na nananatiling sapat ang supply ng bigas sa bansa sa kabila ng mga nasirang infrastruktura at bodega dahil sa mga nagdaang bagyo. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, mayroon ngayon ang ahensya ng 446,000 metric tons o mahigit kumulang 8.9 milyong sako ng bigas sa sapat para mapakain ang mga Pilipino sa loob ng 12 araw. Git ni Administrator Lacson, bagamat nakaranas ng kaunting tagas at pagbaha ang ilang pasilidad, nananatiling ligtas at maayos ang supply ng bigas. Anya, ilang sako lamang ang nabasa at kasalukuyang tinitignan kung kaya pa itong maisalba at mapakinabangan. Pasada Balita. Pabot na sa mahigit 100 milyong piso ang halaga ng pinsala sa infrastruktura at agrikultura ng magkakasunod na bagyo sa Western Visayas.
Batay sa datos ng Office of the Civil Defense Region 6, nasa 62.5 million pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura habang 36.7 million pesos sa agri-sector. Kabilang dito mga flood control projects, mga pananim at mga kagamitan sa pagsaka sa mga lalawigan ng Antique, Iloilo, Aklan at Guimaras. Sa kasalukuyan, nakatutok ang OCD6 sa rehabilitation at recovery efforts para matulungan ang mga pamilyang nasalanta. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Sa pagkakataon po ito, mga kabalitaan-kabalitaktakan, tayo muling pinalad na makakausap ang isa sa mga itinuturing ng suki ng programa, tang mismong himpilan, si Engineer Rosendo Casendongso, ang mismong chairman ng grupong Sinag. Casendong, good morning po. Johnny Bañas, Drew Nasino, live na po tayo sa DWIZ, Alo Channel 23. Good morning po, Casendong. Drew, magandang umaga. Alright, maraming salamat po sa pagkakataon na muli kayong makausap. May kaugnayan ito sa literal na issue na malapit po sa sikmura ni Juan de la Cruz. Ano po ang tindig ninyo at ng inyong grupo dun sa pagpapalawig pa ni Pangulong Marcos sa rice importation ban? Casendong. Yeah, ang tingin natin dyan, kailangan talaga yung tariff ang iakyat, no? Since February, nabanggit na natin dyan na by yung anihan natin, baka babagsak ang presyo ng palay, no? Dahil dun sa mababang presyo ng imported rice. And nung June, inulit natin yan sa NEDA meeting, yung napalit na ng DEP yata, ng bagong pangalan. Sinabi natin na pag hindi nila tinaas yung tariff, talagang babagsak yung presyo ng palay. Na in which, ngayon nakikita natin nabagsak yung presyo in spite of no importation. Yung mga bumibili kasi ng palay, June, para at least maintindihan nyo, is binabase dun sa landed cost na bibilihin nila. Kung bubili sila ngayon, for example, ng mataas, tapos after yung hinto ng ban, no? Bababa rin yung presyo ng imported. So, malulugi sila, no? Yung mag-stocks ng palay para magiging bigas. So, yun ang talagang kailangan gawin is to increase the tariff to 35%. Nabanggit natin sa presidente yan nung nasa La Union. Sabi naman niya yun ang isang direksyon na nakikita niya na makakatulong sa ating mga magsasaka. Alright. So, kung in-extend po ng 30 days, mas pabor ho kayo na i-extend kung bibigyan pa ng pagkakataon na i-extend pa hanggang katapusan pa ng taon itong rice importation ban, Casendong? Ang problema is kung bibili ng mataas ang traders and miller. Kasi kunyari, John or Drew, kung bubili mga traders dito sa ating bansa, no? Must i-extend. Alam naman natin yung harvest natin, yung kung na-harvest yan, kayang umabot ng March yung stocks. Next year. So, by January, kung magpasok sila, mababa pa rin yung, kung hindi pa tumas yung tariff, malulugi sila kung in-stocks nila. So, yun ang isang worry ng mga traders and mailer. So, ang pinaka-solusyon talaga is itaas yung taripa para doon nila ibase yung presyo ng pagbili ng palay. Opo. Asendong, paki-educate nyo nga kami, gaano ba katagal dapat ini-stock or mananatiling maganda ang kalidad ng palay or bigas habang nakastock? Gaano katagal po? Manong dyan yung palay, no? Kung hindi mo giniling, maski isang taon yan, pwede mong stocks. Right. No? Hindi masisira yan. Tama yung pag-stocks, no? Yung moisture content. Hindi ito masisira kung
kasama yung hindi pa nagigili. Ipa, Yung kung nasa ipa pa, palay pa. hindi pa ginagawang bigas. Pwedeng mag-stocks ng mahabang panahon yan. Of course, kung giniling mo, magiging bigas, doon kailangan mabenta within 3 months time kung nagiging. Pero kung ito is palay pa lang, maski isang taon yan pwedeng stocks. O bali, ang lumalabas na ini-stock pala, kung sakasakaling ang merong nag-i-stock, palay, hindi bigas. Tama po ba, Kasendong? Yeah, kung mag-stocks talaga ng medyo mahaba, kailangan palay, hindi bigas. Kasi mas maano yung palay. Pero ngayon kayang, kasi anihan na, di ho ba, Kasendong? Sa tingin ho ninyo, makakatulong itong in-extend na rice importation ban para, let's say, kung mapababa talaga, no, mapababa pa ang presyo, lalo yung retail price ng bigas, Kasendong. Yeah, ang retail price ng bigas natin sa ngayon may makikita natin sa merkado ng 28 to 30 pesos. May 28 pesos doon sa retail, may 30 pesos yung locally produced natin. So, yung imported nasa 42 to 45. Yung local mas mababang presyo. Anong magagawa ninyo, Kasendong, ng inyong grupo dahil binabanggit na mukhang bumagsak sa single digit na lamang ang halaga? Grabe yung sais, no? Kada kilo ng bigas. Minsan, yung kahapon na report ko, 8 hanggang 6. 6. Kada kilo. Saan ba lugar yun? Oo. Yeah, Luzon, no? Luzon. Luzon. Report natin sa presidente yan. Nung isa araw sa La Union, 8 pesos. Kaya ano siya, no? Kaya kinausap niya ang Department of Agriculture na kailangan talaga na ayusin itong pagbili sa ating mga magsasaka. Pero ang bottom line dyan is yung taripa na dapat itaas. Sinabi natin sa ating presidente na in which at least nakita na niya, no, na kailangan talaga itaas yung taripa. Alright. Pero ngayon kasi magkakasunod yung bagyo, Kasendong Hindi ho ba naapektuhan yung atin pong aanihin ngayon pong October, ngayon pong harvest season? Wala ho ba tayong naitatala po dyan ng mga epekto? Baka maunsyame yung kanilang anihan kasi mukhang maraming pinadapa itong magkakasunod na bagyo. Lalo doon sa may bandang norte. Tapos meron pa ditong may tumama pa sa yung Opong, di ba? So wala ho ba yung malaking epekto sa anihan natin ngayon, Kasendong? Kaya apektado yung quality talaga, no? Quality. Yes, oo. Pero yung volume, may bawas pero hindi naman ganun kalaki, no? Yung projected na 20 million metric tons, ang tingin lang natin baka nasa 19.5 to 19.6 million metric tons ang total na ani natin up to December. Walang dahilan ba para tumaas ang presyo ng bigas sa merkado? Wala. Wala naman, no? Kasi yung stocks natin aabot naman ng March next year maski walang importation. Maski walang importation. So, halimbawa, Kasendong, ako po'y namili. Makita kong tumaas ng piso ang kada kilo. Pwede ko ba isumbong sa'yo? yung yung presyo, ang tingin naman natin, hindi dapat na tataas. No? Dahil mababa ang presyo ng farm gate and maraming stocks na nandito sa ating bansa. So wala tayong nakita na dapat tumaas yung presyo ng bigas. Alright. Baka may karagdagan ka pa pong panawagan, Kasendong. Nasa inyo pong pagkakataon. Go ahead, sir. Yeah, John, Drew, ang importante, itaas yung taripa. Nabanggit na natin sa NEDA yan for the past month. Ngayon siguro,
maniwala na sila, no? Lumabas kasi sila at tingnan yung situation sa field. Hindi yung nasa office lang, yung NEDA, na hindi nila nararamdaman ang ating mga ani ng mga magsasaka. Kailangan pumunta sila sa ground talaga. Lumabas kayo sa inyong mga lungga. Yan. Tama ba, Kasendong? Tama yan. Pakili? Dapat ba lumabas sila sa kanilang lungga at nang makita ang tunay na sitwasyon? Tama po ba? Yeah, dapat ganun, no? Kasi yung study nila palaging nasa opisina lang. Kaya palagi yung rekomenda nila sa presidente out of tune. Sa tono, sintonado, ika nga. Sintonado. Isa pang hirit. Kailangan maputikan naman sila. Isa pang hirit, Kasendong. Sila, para at least maramdaman nila yung hirap natin. Mga magsasaka. Isa pang kung okay lang sa'yo, Kasendong, pwede ba kang magbigay ka ng hotline para kung may mga problema isumbong kay Kasendong. Pinapatawa lang natin kayo, pero sa totoo lang, napakabigat ng problema. Ha? Kasi ang daming mga kababayan natin na binaha, di ba? Apektado talaga. Walang anihin. We hope na maayos ito kanan para at least bumili ang mga traders and miller ng mas mataas na presyo. Hindi natin maasahan yung government na bumili ng malaki. Alam natin, limited yung pera nila. Limited lang talaga. Yung pag-upa lang ng additional warehouse, hindi magawa ng NFA. No? Parang inutil yung NFA, yun ang nangyayari. So, kailangan talaga ibalik na yung taripa to 35%. And nagalit na si Kasendong. Alright. With that, Kasendong, maraming salamat. Maraming salamat sa pagkakataon. Good morning. Good luck. Ingat po kayo, Kasendong. Salamat po. Salamat po. Thank you. Alright. Thank you. Yan po mga kabalitaktakan, si Sinag Chairman Rosendo, isumbong mo kay Kasendong So. Pasada Balita. Galit yung mama. Nga naman. Kasi puro kayo nakaupo, naka-aircon. Mga rekomendasyon nyo, parang hindi naman makatotohanan. Kailangan maputi ka naman kayo. Matsuri no? Matsuri. Iba talaga pagka hands-on ka, tsaka yung bumababa ka sa ground. Lalo pa ngayon, sunod-sunod yung kalamidad. Biruin mo, ilang bagyo yung bagyo, lindol, may bulkan pa. May bulkan. Ang masakit lang, dumating sa puntong 6 hanggang 8 pesos ang kada kilo ng Pamigay bigas. nyo na lang. Ayun nga gusto ko sabihin. Ba't hindi nyo na lang hingin? Baka mas sumaya pa at magpakalooban, magang pangkalooban ng mga magsasaka na ibigay yung produkto nila. Kesa yung pawis, dugo at buhay nila yung pinupuhunan nila tapos babaratin nyo ng husto. Di ba? Nasaan ang inyong mga puso? Ayan. Diba? Nasaan ang inyong mga heart? Ang inyong mga kalamnan? Ang inyong mga kasukasuan? Ang inyong atay! Balong-balunan! Yan. Ang inyong mga vital signs Yan. at vital, ano pa ba iba? Ha? Ano pa ba iba? Vital statistics. Vital statistics. Ay, pero seriously, hindi biro. Hindi naman. nakakatawa para sa mga magsasaka natin yung nararanasan nila. Kaya hindi tayo magtataka, bukas makalawa, yung mga nagpapakain sa sambayanan, talagang tuluyan ng maghagilap ng ibang ikabubuhay nila. Oo naman. Diba? Oo. Hirap Kaya naman. Lalo yung mga kababayan natin sa Cebu na nagulat kagabi Linawin ko lamang po meron ditong statement si Cebu Governor Pambari Cuatro. Sige. Ang sinasabi po ni Governor Pambari Cuatro ay aminado si Gov na wala pang opisyal na bilang ng nasawi habang nagpapatuloy po ang malawakang rescue operations. Yung mga binabanggit po natin kung ilan na po yung namatay ay hindi pa ho yun lahat ay kumpirmado, official. Sapagkat nasa ground pa po sila, napatuloy pa po sila kasi na naghahanap doon po sa mga posible pong natabunan, naguhuan po ng debris. Ang pinakasentro po ng pagyanig ay ang Bogo City at ayon nga po sa provincial government ay nagpapatuloy nga po yung kanila pong pagsaklolo matapos madaganan po ang ilang residente ng mga ilang kabahayan dyan po sa Bogo City. Nagpapasaklolo po yung mga residente ng SM Cares Village dyan po sa Bogo City. Puspusan din po ang pagkilos po ng disaster teams po
sa buong probinsya. Ito po'y batay po sa pahayag official statement po ni Cebu Governor Pambari 4 at meron din pong ilang lugar na pansamantala pong nawalan ng supply po ng kuryente. Sususugan ko lamang yan, Kuyang Drew, dyan dahil dyan sa mga kabalitan-kabalitaktakan. Alam niyo po, sa pamamahayag, pagdating po sa bilang ng namatay, hindi po paramihan yan. Opo. Utang na loob ha. SOP ho yan na di baling kulang ang ibinabalita mo kesa mag-abono ka. SOP po yan ha. Ipapaliwanag ko lang po sa inyo, standard operating procedure po na wag nyo pong papangunahan sa dami ng bilang ng namatay para lang masabing kakaiba ang headline ninyo, kakaiba ang balita ninyo. Mas okay na yung kulang ang bilang na naiulat na namatay kaysa yung pinangungunahan nyo, yung official na resulta ng mga namatay. Di ba mas magandang headline yung kokonti ang namatay? Actually, gusto kaysa nga yung mas marami? Gusto nga natin walang namatay. Di ba? Kung pwede nga, zero casualty, di ba? Oo. Yan po ang uri ng pamamahayag. Yes. Gets nyo? Makinig kasi kayo. Oh. Pasada Balita. Nagalit nyo ako. Engineer Bernard Contihino, Saudiat. 28 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Pagpapatuloy pa rin ang ilang pa mga balita sa oras na ganap na alas 7:30 ng umaga ngayong Oktubre 1. Abot na sa 1,600 ang natukoy na illegal gambling websites na nag-ooperate ng walang permit mula sa PAGCOR. Ito'y kasunod na malawakang crackdown kontra illegal online gambling sa bansa. Ayon kay Cybercrime Investigation and Coordinating Center Acting Executive Director, Attorney Renato Aboy Paraiso, bukod pa ito sa 146 na mga website na nakumpirmang konektado sa online sabong na mahigpit na ipinagbabawal ng pamahalaan. Mayroon ding hindi bababa sa 119 na mga social media influencer ang aktibong nagpo-promote ng illegal na sugal. Kabilang sa mga ito ang mga vloggers na may pangalang Luisito Vlogs, Jonah Jacob at 150. Kaugnay nito, nirekomenda na sa National Telecommunications Commission ang pag-takedown sa mga ito kasabay ng pagsasampa ng mga kaukulang kaso. Pasada Balita. Sa latest mula sa Filipino Mirror, tumaas sa... Ano ba? Hindi na ba yan? Ay na natin po ito ha. Mingi tayo ng update sa Intensity 3 lindol na naramdaman po sa Legazpi City. Wala naman kay Ronnie Beren ng 92.3 DWIC News FM sa South Luzon, Legazpi. Kuyang Ronnie, good morning! Yes, good morning. Naitala ng Philippine Earthquake Intensity Meter Network o PIMNET ng isang aparato ng Legazpi City Disaster Resurrection and Management Office ang Intensity 3 na pagyanig sa Legazpi City dakong alas 10 kagabi. Ito ay kasabay ng 6.9 magnitude na tumama sa Cebu. Ayon kay Lawrence Arcos ng Legazpi City Disaster Resurrection and Management Office, mahinang lindol ang naramdaman sa loob ng mga bahay, gusali at sa loob ng mga sakyan sa Legazpi City. Ito anya ay dahil sa malayo sa lungsod ng Legazpi ang pinagmula ng nasabing lindol. Wala namang naitalang pinsa o sugatan ayon sa monitoring ng City Disaster Resurrection and Management Office sa buong lungsod, ngunit pinaalalahanan pa rin ang publiko na maging alerto at ugaliin ang mag-duck, cover and hold kung may lindol at agad na pumunta sa ligtas na lugar pagkatapos ng pag-uga. Mula dito sa Legazpi City, Albay, Ronnie Beren ng 92.3 DWIZ News FM South Luzon, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Maraming salamat, Kuyang Ronnie Beren, sa iyong update sa lindol. At sa latest naman mula sa Filipino Mirror, diretso ko lang yung naantala akong pag-uulat. Tumaas ang foreign investment na inaprubahan ng Philippine Economic Zone Authority sa unang 9 na buwan ng taon. Ayon sa PEZA, umangat sa 154.7 billion pesos ang mga naaprubahang foreign investment na 33.5% na mas mataas kumpara sa naitalang halaga sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Karamihan sa mga investment na aprubahan ang manufacturing, information technology, business process management, economic zone development, domestic investment, facilities, logistics at utilities. Mahigit 50,000 trabaho at $4.49 billion ang tinatayang malilikha ng mga naturang investment.
Pasada Balita. Sa latest mula sa Filipino Mirror, nananatili ang economic growth outlook ng Asian Development Bank para sa Pilipinas ngayong taon sa kabila ng kawalang katiyakan sa international trade. Batay sa September 2025 edition ng ADB Outlook, tinataya sa 5.6% ang paglago ng gross domestic product ng bansa para sa taong 2025. Para sa taong 2026 naman, inaasa ng ADB na lalago ang pambansang ekonomiya ng 5.7% na naging actual growth rate ng bansa noong 2024. Idinagdag pa ni ADB Philippines Country Director Andrew Jeffries, masigla ang domestic demand sa gitna ng humupang inflation ang susuporta sa paglago ng ekonomiya ng bansa hanggang sa susunod na taon. Samantala, inaasahan naman ng ADB na babagal ang inflation rate ng bansa sa 1.8% ngayong taon bago ito tumaas sa 3% sa 2026 upang bumalik sa target range ng pamahalaan na nasa 2 hanggang 4%. Pasada Balita. Samantala, ikap tayo ng pag-uulat mula naman sa lalawigan. Pasok sa lokal na pamahalaan sa lungsod at lalawigan ng Iloilo, suspendido dahil sa nangyaring lindol. DWIC News FM, Western Visayas. Kuyang Richard, good morning. Suspindido ngayong Miyerkules ang trabaho sa mga tanggapan ng Iloilo City Government at Iloilo Provincial Capitol kasunod ng 6.7 magnitude na lindol na yumanig bandang alas 9:59 kagabi ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology or PBOX. Natukoy ang epicenter sa Bugo City, Cebu sa Iloilo City. Pansamantalang isinara ang opisina ng lokal na pamahalaan hanggang alas 10 ng umaga upang bigyang daan ang structural assessment ng Civil Engineers Office, Office of the Building Official at City Disaster Risk Reduction and Management Office. Hindi saklaw ng suspensyon ang mga tanggapang nagbibigay ng pangunahing serbisyo gaya ng kalusugan, kapakanan at emergency response. Samantala, nag-anunsyo rin ang Iloilo Provincial Capitol ng suspensyon ng trabaho ngayong araw upang bigyang daan ang Provincial Engineers Office at Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na magsuri sa kaligtasan ng mga gusali. Kasabay nito, kanselado rin ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paralan sa lungsod at lalawigan ng Iloilo. Hindi bababa sa 30 lokal na pamahalaan sa lalawigan ang nagdeklara na rin ng suspensyon ng klase at trabaho bilang pag-iingat matapos ang malakas na lindol. Mula dito sa DWIZ News FM 89.5 Western Visayas, Richard Cordero Bertuso, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Wanala iginit ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na walang magiging epekto ang warrant of arrest ni dating PCSO General Manager Roina Garma sa pagtestigo nito sa International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa kasong Crimes Against Humanity. Kaugnay nito, sinabi ni Secretary Remulla na nasa abroad ngayon si Garma kaya't posibleng hindi na ito bumalik sa Pilipinas at dumiretso na lamang sa International Criminal Court para tumestigo. Tinayak naman ng kalihim na makikipag-ugnayan sila sa Bureau of Immigration para ma-monitor pa rin ang kinaroroonan ni Garma. Nabatid na nag-issue na ng arrest warrant ang Mandaluyong City Regional Trial Court Branch 279 laban kay Garma dahil sa kasong murder at frustrated murder. Bunsod na rin ang sinasabing pagiging utak sa pagpatay kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Pasada Balita. Bumuuna ng tracker team ang Philippine National Police para maisilbi na ang arrest warrant na inilabas ng Mandaluyong City RTC Branch 279 laban kay dating PCSO GM Roina Garma at iba pang individual. Ayon kay PNP CIDG NCR Chief Lieutenant Colonel John Giagi, mapapadali ang paghahanap sa mga taong inaakusahan kung tracker team na nakatutok sa mga ito. Dagpa ni Lieutenant Colonel Giagi na sa ngayon, mayroon na silang natatanggap ng mga impormasyon kaugnay sa kinaroroonan. Subalit tumanggi muna siyang tukuyin ito dahil sinasailalim pa ito sa verification. Minado naman ang PNP CIDG na pahirapan ang pagdakip sa mga akusado dahil ang mga ito ay dating mga pulis at alam kung paano magtrabaho ang kanilang mga kabaro. Bukod kay Garma,
Bilang sa mga akusado, sina dating Napolcom Commissioner Edelberto de la Cruz, Leonardo Jeremy Zapata alias Tox, Lieutenant Colonel Santi Fuentes Mendoza at Nelson Enriquez Mariano na pinangalanan sa Kongreso at sinasabing nasa likod o utak sa pagpaslang kay retired Police General at dating PCSO Board Member Warren Barayuga noong 2020. Pasada Balita. Naniniwala si dating Senador Antonio Trillanes IV na ang mga ulat kung saan sinasabing ilang beses natagpo ang walang malay sa detention facility ng International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isang taktika lamang upang maantala ang confirmation of charges sa mga kinakaharap na kaso nito at makuha ang simpatsya para sa interim release. Halos imposible na anyang mabigyan ng interim release ng ICC si dating Pangulong Duterte dahil karaniwang ibinibigay ito sa mga may terminal illnesses o matitinding medical emergency na hindi kayang gamutin ng in-house medical team ng ICC. Bigyang din ng dating senador na hindi akma ang pansamantalang pagpapalaya sa mabibigat na kaso tulad ng kinakaharap ng dating Pangulo na crimes against humanity. Sinabi rin ni Trillanes na nagsisinungaling ang pamilya ng dating Pangulo kabilang na si Vice President Sara Duterte hinggil sa mga sinasabing insidente ng pagkahimatay ng nakatatandang Duterte. Sanay na niya ang pamilya Duterte sa mga ganitong kalakaran. Pasada Balita. Tiniyak naman ni Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro na walang nagbabalak magsagawa ng kudita sa hanay ng Armed Forces of the Philippines. Itnang kalihim, hindi military solution ang sagot sa kinakaharap na problemang pampolitika ng bansa. Niniwala si Secretary Teodoro na maayos na pamamahala sa mga proyekto, tamang pagtugon sa mga infrastructure projects na inaaksyonan na ng gobyerno, pagpapanagot sa mga sangkot sa katiwalian at pagpapatatag sa mga institusyon ang tunay na solusyon sa mga problema ng bansa. Niyak din ng kalihim na matatag ang Defense Department at AFP at hindi sila magpapadala sa mga maliliit na grupo na nananawagan na magbitiw na sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pasada Balita. Mapabalita, iniimbestiga na ng Department of Migrant Workers ang ulat na posibleng may mga Pilipinong seafarer na naapektuhan ng atakihin ang Dutch flag cargo vessel na Minerva Grat sa Gulf of Aden. Ayon sa o batay sa mga paunang ulat, ilang tripulante ang nasugatan at inilikas matapos tamaan ng projectile ang nasabing barko na nagdulot ng sunog at malubhang pinsala. Nakikipag-ugnayan na rin ang DMW sa ship operator, employer, manning agency ng nasabing barko at sa Department of Foreign Affairs upang beripikahin kung may mga Pilipinong nasugatan. Ugnay nito, nakahanda na ang ahensya na magbigay ng medical assistance at suporta sa mga apektadong Pilipinong mandaragat at kanilang pamilya kung kinakailangan. Pasada Balita. Pabor naman ang isang dating opisyal ng Department of Transportation na sa ipinapanukala ng isang kongresista na gawing mandatory ang pagsasanay sa mga motorcycle riders bago bigyan ng lisensya. Sa panayam ng DWIC, binanggit ni National Center for Commuter Safety and Protection Chairman at Chairperson at dating DOTR Assistant Secretary Elvira Medina na matagal na dapat itong ipinatutupad ng LTO dahil sa dami ng kaso ng mga nadadamay na motorsiklo sa mga aksidente sa mga lansangan. Nakakamba rin si Madam Elvira dahil madaling nakakakuha ng motorsiklo ang mga tao kahit na wala pang lisensya o kaya naman kahit na minor de edad pa lamang ang mga ito. Yung bill na yan ni Kong Ador ay matagal nang dapat na ginawa noon pa. Kasi sa ating record po ng road crash sa ating bayan at sa ibang bayan, ang pinakamaraming uri ng sasakyan na na-involve sa road crash ay ang motorcycle. Lalo na kung minsan nakabili ng motorsiklo, pinakandar, akala niya alam na niya kung paano patakbuhin. Dagdag pa ni Binibining Medina, dapat akma ang gagamiting motorsiklo sa gagamit nito upang makaiwas sa aksidente sa daan. Kailangan yung gagamiting motor at yung maggagamit ng motor
akma. Hindi pwedeng yung hindi man lang halos nakakatapak doon sa pinaka-flooring ng motor, di ba? At saka yung laki ng katawan niya, kaya ba niya yung malalaking motor? Kasi kung minsan yung magulang tuwang-tuwa, uy, ibibili ko ng malaking motor yung anak ko, hindi niya alam na hindi kaya yung pag-rerenta ng motor niya, di ba? Naman po ang tinig ni National Center for Commuter Safety and Protection Chairperson Elvira Medina sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita! With your indulgence kung ako po ang masusunod, pakiusap lang, wag po natin gamitin yung term na kamote sa mga pasaway na rider. Alam niyo kung bakit? Laking insulto sa kamote yun eh. Di ba? Kasi ang kamote kapakinabang, masustansya. At maraming ginhawang idinudulot sa ating katawan kumpara sa mga pasaway na rider na nakakapinsala sa atin. So anong dapat? Isip tayo. Isip tayo na. Balikan mo ko ron Kala Pero mo, hindi kasi napaka-unfair di ba? Katawagin Actually, kamote rider samantalang ang ganda-ganda ng benepisyo sa katawan ng kamote. Kasendong dapat nga huwag nang tawaging kamote rider. Anong dapat? Diba? Babalik ko sa'yo, ano dapat? Dapat mga... Ungas? Sabi ni Kasen, pamagalit na naman. Gawin na lang daw patabasan. Grabe naman. Sinabi niya yan? Nasa kabilang linya muli, si Kasendo. Hindi kasi nga naman, di ba, napaka-unfair. Kung tao lang itong kamote, baka nagalit ito sa mga nagbabansag na kamote rider, yung mga salbahit, mga pasaway na nagmumotorsiklo. Actually, ang dami-dami nila, biruin mo. Tapos may mga sisingit pa sa'yo bigla na. Pero I agree kay Madam Elvira na dapat angkop sa rider yung motorsiklong gagamitin niya. May point naman yung sinasabi. Saka hindi po porky nakasakay na kayo at nakapagmaneho ng motorsiklo, rider na kayo. Dapat talaga sinasanay ang mga ito. Alimbawa, kung ako nagmamotorsiklo, hindi naman pwedeng napakalaking motorsiklo para sa akin. Na big bike. Big bike, di ba? Kasi syempre, may balance din tayo. Tama. Yung angkop sa height mo. Oo. Kaya nga may sukat yung upuan nun eh. Halimbawa, kung 125cc, di ba? Hindi, para pang sa'yo, kung sa'yo, sa bigat mo. Ayoko dapat sa'yo big bike. Wag naman ganun. May sidecar. Para wala ka kasemplang-semplang nun. Wala ka pang madadamay. Ay, pag si Kuya, ibang klase yung dapat dyan yung pinakamabilis na motor. Kasi lakad pa lang yan, mabilis lang. Yung hindi nahuhuli ng LTO. Engineer, Manuel Contino, oras muna sa Udyat. 46 at kalahating minuto na po makalipas ang ikapito. Sa pagpapatuloy pa rin ang ilang pa mga balita, nilinaw ng Commission on Elections o COMELEC na hindi nila sinisingle out o hindi nila pinupunteriya si Senator Francis Chis Escudero sa issue ng illegal campaign donations. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, nauna lamang naimbestigahan si Senator Escudero dahil sa pag-amin ng senador at ng kontratisang si Lawrence Lubiano na nagbigay ito ng 30 million pesos na donasyon sa kanya noong 2022 campaign. Sinabi ni ni Chairman Garcia na 55 pang kontratista ang kanilang iniimbestigahan pero hindi pa nagbibigay ng kumpirmasyon ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Kapag nakuha na niya ang mga impormasyon, ay kasunod na ring padadalhan ng notice ang iba pang kandidato at kontratista na sangkot sa naturang issue. Pasada Balita! Parang inaantabayan na lang natin ang isang update report, sitwasyon sa Cebu. Kaugnay pa rin ng malakas na lindol na naranasan kagabi po lamang. Antabayan niyo po dahil meron po tayong kinokontak na kasamahan sa mismong... Safe naman sila. Safe. Alright. So, antabayanan po natin Okay. Muna natin to. Okay. Ito muna. Balitang pangkalakalan. Bahagyang bumaba ang utang ng Pilipinas hanggang noong Agosto. Ayon sa Bureau of Treasury, bumaba sa 17.47 trillion pesos ang utang ng pamahalaan o 0.5% na mas mababa kaysa 17.56 trillion pesos na naitala noong Hulyo. Nasabing bahagyang pagbawas sa pambansang utang ay dahil sa full repayment ng pamahalaan sa pinakamalaking local bond nito ngayong taon, nagkakahalaga ng 516.34 billion pesos. Kambag din
ang malakas na halaga ng piso kontra dolyar, nagpababa sa halaga ng external debt ng bansa at ang pagbuti ng debt profile ng Pilipinas. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Ang bagyo ang inaasang mananalasa sa ilang isla o ilang bahagi ng Caribbean region ngayong araw. Ayon sa National Hurricane Center ng US, ang hurricane na may pangalang Humberto ay namataan sa layong 485 kilometro kanluran ng Bermuda Islands. Ang bagyo ay kumikilos hilagang kanluran sa bilis na 30 kilometro kada oras at taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 130 kilometro kada oras. Samantala, nanalasa naman ang Hurricane Imelda sa Caribbean region maging sa eastern seaboard ng Estados Unidos. Pasada Balita sa mundo ng palakasan. Ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Alamin natin yung sports update mula kay Ian Articona. Good morning, Boss Jan at Boss Drew! Narito na ang latest sports update. Kinumpirma ni two-time major champion at dating golf world number 1 Dustin Johnson. Nadadalo siya sa International Series Philippines na gaganapin sa Santa Elena Golf Club sa Santa Rosa, Laguna sa darating na Oktubre 23 hanggang 26. Bukod sa dalawang panalo sa majors, nanalo rin si Johnson ng 6 na World Golf Championship titles, pati na rin ang 2022 LIV Golf Invitational Boston. Ayon kay Johnson, napamahal siya sa golf dahil nakakapunta siya sa mga bansang hindi niya inaasahan, katulad ng Pilipinas. Si Johnson ay sasama na iba pang mga golf players tulad nina Bubba Watson, Patrick Reed, Charles Schwartzel at Luis Oosthuizen. At yan ang sports balita. Ako si Ian Articona, nagbabalita ang tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan. Sa mga kumakain po ngayon ng noodles sa evacuation center. Actually, masarap ang noodles. Oh, naman. Lasang-lasa. Lalo kapag yung betchin. Lasang betchin naman to. Hindi, yan kasi ang mga binibigay lalo sa pag ganitong madali. Oh. Instant eh. Yung mga delata. Tsaka yun yung mga yung mga pagkain na inimbento ng mga taong busy sa pagtatrabaho na walang time magluto. Kaya nagbabala po ang mga eksperto, mga health expert, laban po sa labis naman na pagkain o pagkonsumo po ng instant noodles. Dahil maaari ito magdulot ng hypertension, pagtaas ng kolesterol at problema sa puso. Dahil sa taglay nitong mataas na sodium, yun na nga, at preservatives, maaari ring makasama ito sa ating pong kidney, maging sanhi ng obesity at diabetes kung ito po ay nagiging regular na po ninyong kinakain. Paalala po ng mga doktor, hindi masamang kumain ng instant noodles paminsan-minsan, pero dapat pa ring unahin ang balanced diet na may prutas, syempre gulay, at protina para sa mas malusog na pangangatawan. Pasada Balita. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Hindi sinasadya ng action star na si Jeric Raval na ibunyag na may 2 apo na siya sa kanyang anak na si AJ, ang boyfriend nito na si Aljur Abrenica. Ayon sa nakatatandang Raval, napilitan siyang sumagot matapos siyang tanungin sa isang press conference ng isang pelikula na kanyang pinagbibidahan at sabi niya na ayaw niyang magsinungaling. Kabatid na isang babae at isang lalaki ang mga anak ni na Aljur, AJ, at sila ang mga pinakabata sa 15 apo ni Jeric. Grabe, 15. Pinahagi rin ng action star na masayang pagsasama ni na Abrenica at ng kanyang anak at nabisita niya na ang mga ito sa bahay nila sa Angeles City kamakailan lamang. Ito yung Danny Cruz. Ano ni Jeric? Ano? Anak niya.
Ano? Anak nga niya. Ni Sino? Jeric, yung apo ni Kuya Danny. Bakit? Nag-aartista. Anong bakit ka dyan? Hindi, nagulat ako relate eh. Hindi, syempre, ano niya yun eh. kapatid niya. Ano, yun. Tsahin niya yun. Ginulat mo naman. Di naman. Mag-anak ni Kamag-anak. Goyang Dani si Jeric? Hindi, yung Sino? apo niya. Ang gulo mo. Di mo na kasi sabihin magkawig kayo. Oy! Hindi. Si AJ! AJ Eigenman? Ikaw na. Abulo natin ang good news ha. Gumawa ng panibagong record ang global travel and tourism sector matapos ang pagtaya ng World Travel and Tourism Council na aabot sa $2.1 trillion. Ang laki ha. Ang iniambag ng naturang sektor sa world o international economy. Ayon sa 2025 Economic Impact Report ng WTTC, ang naturang halaga ay mas mataas pa ng 10.5% sa naitalang record na $1.9 trillion noong 2019. Ang naturang ulat, batay pa sa naturang ulat, nasa 371 milyon trabaho ang sinusuporta ng travel and tourism sector na 4% mas mataas kumpara sa 357 million na trabahong naitala naman noong nakaraang taon. Nananatili ang Estados Unidos bilang pinakamakapangyarihan travel and tourism market, habang ang Middle East naman ang rehiyon na may pinakamabilis na paglago sa aspeto ng turismo. Pasada Balita! Speaking of tourism, dapat isa yan sa mga pinauunlad natin eh. Malaking bagay yan na tulong sa ekonomiya ng bansa. Kaya lang, kung ang mangyayari po kasi, kung ang mga local tourist, yung kagaya nating mga Pilipino, ay mas mamahalan pa tayo sa pagpunta sa mga tourist spots sa atin kumpara sa mga kalapit bansa, hindi nga uunlad ang turismo. Madadala yung mga turista. Kasi ang maganda po dyan, unang-una syempre yung security, yung political aspect ng ating bansa, at yung presyo ng travel mula dito sa Pilipinas mismo. Diba? Kasi kung foreigner ka, okay lang. Kasi malaking conversion ng dollars, lalo na kung dollars to peso. At saka yung Europe to peso, malaki. Pero meron din tayong mga nakausap na foreigner na mas gusto nila halimbawa na pumunta na lang sa iba kaysa magbabad dito. Dahil sa presyo nga. O yun nga ang nakakadismaya sa kanila. Lalo na yung pagpasok mo pa lang ng airport mo, lahat na ng pawis ng buong katawan mo tumatagakdak dahil sa problema. Ang airport ang window ng bawat bansa. Tapos sisingilin ka ng taxi dollars. Diba? Kapag sakay mo pa lang ng taxi mula airport papuntang hotel mo, para ka na nagpunta ng tourist spot sa laki, talagang madidismaya ka. Biruin mo, pagpunta sa isang lugar sa Pilipinas, mula lang sa Pilipinas, 30,000 na kagad. Magkano? Aeroplano pa lang. Grabe. Tapos kung magpupunta ka ng Singapore, magkano lang? Mas mura pa. Mas mura, di ba? Pagdating mo pa dun sa resort, tapos tatagayin ka pa sa presyo. Lalo na pag kamukha-mong mukhang foreigner ang At ikaw, pag mukha kang Japanese, di ba? Ako, nakikita, hindi Japanese. British. Uy! British, ha? At sumayin niyo po. sabay extra. Ngayon, tabayanan niyo po mga update doon sa nangyaring malakas na lindol sa Cebu sa mga susunod na programa sa DWIC. At sumayin niyo po ang Wednesday edition pa lamang ng inyong nag-iisang Pasada Balita. Dito lamang yan sa DWIZ, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Kami po ang inyong naging kabalitan at kabalitaktakan, Johnny Banez. Drew Nasino. Ang tabayanan po ang susunod na palatuntunang Karambola. Oras! Mukhang tourist din ang dating nito. Tourist bus. Exact punto. Alas 8 na ng umaga. Yun o! Happy weekend! Ingat mga kababayan! Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasada.